Today is our 15th day of riding here at Watermax Adventure Tour Eat and Ride. Pastor! Ito ang jowa kong pogi. Ang lakas ng kanyang dating. Ang mga nililok na gawa ng tao ay hindi mo pwedeng tawaging Diyos. Mismo dito, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa mga rebulto. Diba 10 commandment dati ng panahon ni Moises? Ngayon, dalawa na lang ang utos. Sa Biblia, walang nakasulat na puno ng mangga no? Kung meron man, comment nyo nga sa baba guys. Okay, sa harap natin ngayon si Dr. Lee, Kim, Eric, Vladimir, and Bora. Paalis na kami dito sa aming tinuluyan na accommodation guys. Maganda naman, solid din yung lugar. Tapos na-experience natin dito yung boat riding. Kakaiba yung boat riding. Sa kabila nun Mediterranean Sea pa din. Tapos nagmimix yung river at yung dagat. I know we have this also in Philippines, pero syempre may ibang ganda rin ito at may ibang ganda rin ang sa atin sa Pilipinas. Ang disadvantage lang talaga dito guys, nung pumunta kami ngayon, malamig talaga. Hindi ako makaligo. So sobrang laki din kasi ng Mediterranean Sea syempre, tsaka yung position ng kanilang bansa sa ating globo, talagang nasa malamig na parte. Baga nasa north side talaga. Dito kahit nag-diet kami ni Eda, talaga naman napapakain kami kasi ang daming kakaibang pagkain na ang hirap i-resist kainin kasi bisa ka lang naman dito sa Pilipinas. Pag uwi mo, doon ka na lang mag-diet, ganun. Pero totoo yan, masarap ang food natin, no? Kaya lang maraming kakaibang food lang dito na hindi ko natitikman sa atin. Hello, good morning mga idol. Ang sabi sa akin ni Ella, gagawan daw niya ako ng mga ganong side dish sa Pilipinas. Masarap yung ginagawa nila, yung kamatis na may pipino, lagyan mo ng salt and pepper, Sibuyas. may konting sibuyas. I like it. Ang gusto ko dito mami yung white cheese. Masarap yun. Tapos lagyan natin ng chili garlic. Iyon naku, naimas. Akala ko diet ka. Oo nga, diet ako, diet. Pero healthy food naman yun mami, kasi ito mo naman, tomato and pipino naman yung pinag-uusapan natin. Kaya okay pa din yun. Puro antioxidant yun, diba? Doon na lang ako magbabawi sa Pilipinas. Yung tinatawag nating appetizer ba tawag doon mami? Starters. Yun na lang yung lunch ko. Nasa looban lang guys yung hotel na tinulugan natin. Ilalagay ko na lang yung link ng kanilang mapa dito sa video ito para at least pag gusto nyo bisitahin masubukan nyo rin kasi okay din naman yung hotel na yon. At meron silang spa, tsaka mga Asian din yung nagsaserve doon. Kagandahan, hindi mo kailangan pumunta ng marketplace para lamang mag-book ng bangka. Pagdating na lang sa gasoline station, doon ko kayo i-update kung gaano kahaba yung ride natin para sa araw na ito. Today is our 15th day of riding here at Watermax Adventure Tour Eat and Ride. Parang mas okay na World Adventure Tour Eat and Ride. Nilibot mo ang buong mundo tapos kumain ka lang at nagmotor. Well, ang totoo naman yan guys. Mag-enjoy ka naman talaga sa lugar pag busog ka. Paano ma-enjoy kung gutom ka naman? Di ba? Palagay ko iwasan namin yung toll gate. At doon kami dadaan sa medyo mountain area. Pupunta tayo ng Ephesus. Parang yung lugar na yun nasa Bible no? Ephesus. Mga taga Epheso. Iyon no? Loloko ko ni Julie. Pastor! Okay, our first stopover, overlooking. Ganda. Look at that view. ...180 kilometers pa ang ating biyahe for today. Malayo-layo pa yan. Let's go. At pataas pa nga po kami, tapos zigzag. Kayang-kaya nga ng 50cc Honda yan. Montal yung brand. Very perfect yung riding time namin kasi 20 degrees lang yung panahon Hindi siya mainit, hindi rin siya ganun kalamig. Saktong-sakto lamang. 95 octane ba tayo? Okay.
Pagas tayo. Dalawa yung mapa na binigay. FS Antique Kenti. Doon tayo pupunta. Track 2. 1 hour. Pinaghiwalay. 68 kilometers at isang 300 kilometers. Kanina pa ito eh. Let's go. Ito ang jowa kong pogi. Ang lakas ang kanyang dating. Parang iba sinabi mo kanina eh. Dapat para sa'yo yun. Hindi yun para sa lahat. Para sa akin lang. Ganon. Oo, ganun. Ilipat ko na ron. Baka may gusto kang bilhin. Bilhin mo na. Hindi, pagas ka muna para minsan ang bayad. Total, binola-bola mo naman ako eh. Di bili mo gusto mong bilhin. Pabili ako ng Hermes na bag. Eh, patay tayo dyan. Magagasgas yun sa motor. Sayang naman. Cool? Okay. What do you think, boss? You okay? 900 is enough. Up? Enough? Too much. Okay na yan. 16 liters only. Medyo matipid yung sasakyan na gamit natin eh. What are you doing? What's happening? Everybody is kneeling. I like these pegs. Bro, can I try? Yes, you can try if you want. I take Ella. I like the peg. This one is good. Lower. I like the lowered. Yes, I like lower. Easy to control. I like that pegs, ma'am. Hanap ako ng pegs na ganun para sa GS ko. O, naka-LS2 rin to. Tamang sound trip lang siya. Pasok ulit tayo sa Lungga. Maiksi lang to. Bye-bye, Skyway. Dito dapat yung daan eh. Tayo sa MacArthur Highway nila. Hindi tayo mag-i-NLEX. Parang umulan dito sa part na to lunch. A few moments later. Okay, kargado naman tayo mga pre. Kaya naman tayo ng lamb. Last lunch natin ay libre ni Ella dahil monthly namin. Ngayon naman ay libre ni Julie at ni Ian. Ayan, simpleng kainan lang naman. Pupunta na tayo ng Ephesus. Okay. Kaya mga kainan, no? Sarap po. Wala daw kainan sa Ephesus, kaya dito na kami kumain sa Gedli. Mga 30 minutes away na lamang. Doon na tayo sa location. Nakita na ba yan guys, no? Ephesus Meriemana 6. Pero doon tayo sa Ephesus 2. Tourist spot daw to eh. Virgin Mary 7. May mga nakalagay na ganun. Dito ba nangyari yun? Bible history na ba to? Grotto of the Seven Shepherd. Ito, olive oh. Olive. Yan yung kinakain namin sa hotel eh. Yeah, yan din yung ginagawang olive oil. Yan yung paborito natin na nilalagay sa chicken alfredo ng yellow cab. Yung mantikang hindi namamahay. Grapes yan oh. Yung nasa gilid. Ito, ano to? Oh, ano yan, mami? Pears, peras. Pears pala yan. Akala ko orange. Pears pala, ang dami. Wow. Pears pala yan. Ay, mga kabayo. Yan pala yung mga Bible history, no? Yung mga nakikita mong ganyan, no? Ayan o pala, oh, mami, oh. Wow. Dinadayo pala ito. Ang daming tao. Ang daming sakyan. Welcome guys sa Ephesus. Uy! Umipi na. Gulat ako dun. Okay, touchdown. Welcome to Ephesus. Grabe yung experience, no boss? Sipin mo, dyan mismo nakatira si Maria. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, tapos ganyan yung mapupuntahan mo, kakaiba yung feeling na mararamdaman mo. Kasi imagine mo, no, ako kasi from bata hanggang sa naging adult, syempre Christian tayo, pinaniniwalaan natin yung mga nakasulat sa Biblia, di ba? Just try to imagine nung binabasa mo yung mga yun. Ito na pala yun, guys. Narating natin. Pero syempre, dahil nakaulit din sa Biblia yung mga Diyos-Diyosan, I don't know, hindi naman kasi marinig dun sa visual presentation nila na ang mga nililok na gawa ng tao ay hindi
hindi mo pwedeng tawaging Diyos. Mismo dito, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa mga rebulto. Anumang inanyuan na gawa ng tao ay hindi dapat sambahin. So dito mismo ay tinuturo yon. Dito mismo nangyari yung mga kasulat sa Biblia. Ito palang Ephesus ay napakalaki ng ambag sa kanilang kultura at sibilisasyon yung mga nandyan. Kasi siyempre yung paniniwala nila, di ba, nandyan. Kakaiba lang. Ikaw, Mami, ano ang pananaw mo dyan? What do you feel? Ha? Wala kang pakialam. That's not my ano kasi dad eh. It's not your thing. I know. Airport na pala to. Paglabas mo, airport na. Kaya nun pala ang daming mga drone sign doon na bawal magpalipad ng drone. So once again guys, wala tayong drone footage dyan kasi nga marami ang mga signage na no drone zone. Nung ni-research namin sa Google, magkano ang entry dyan? Sabi 200 lira lang daw. Kumbaga sa atin, mga 380 pesos lang yon. Mali po, yung nakalagay sa Google, no? Hindi po 200 lira. Ang rate po dyan ay 40 euro na kung compute mo sa pera natin yon, umaabot na ang 2,700 something, mga 2,800. So kung 2,800 sa akin, 2,800 kay Ella, sabihin mo ng mga 6,000 pesos. Yon po yung budget nyo dyan sa pagpasok dyan sa Ephesus Museum. Yung rebulto kanina, sa Efeso yon. Hindi, si Artemis. Ephesus is the place. Actually, pinangalan kay Efeso 10 centuries pa before Common Era, before Christ, BCE. Marami naman talaga ang nalulung sa kapangyarihan. Gusto silang sambahin o sila na yung maging Diyos. Noon at ngayon, nangyayari rin naman yan. Nagiging abuse sa kapangyarihan. Parang sa politics lang. Yes, panahon pa man ni Moises, ganyan na yung mga tao no? Niligtas sila ng Diyos sa pagkakabilanggo sa Ehipto, mga Israelites po. Diba ganun din ang ginawa? Matapos silang iligtas binigay ng Diyos yung 10 Commandment pagbaba ni Moises sa bundok. Sinasamba na nila yung gintong kambing. Gumawa sila ng mga imahe para sambahin. Ping ba yun? Di ba yung tupa? Tupa, kambing, parang gintong guya ang tawag nila sa Tagalog, gintong guya. Yeah, it's parang goat. Nung panahon ni Jesus Christ, siya yung naging haing pantubos Nung bago pa panahon ni Kristo, naghahain ka ng mga alay, mga matatabang hayop. Yun yung sinasabi mo ng panahon ni Moises. Di ba 10 Commandment dati ng panahon ni Moises? Ngayon, dalawa na lang ang utos. Mahalin mo ang Diyos, tapos mahalin mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun na lang yung dalawang utos. Love covers all. Actually, kapag nagbabasa ka ng Biblia, ganun may mga makukuha ka talagang aral Isipin mo, nakasulat na nga sa Biblia, no? Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Tapos, sinasamba pa rin nila sa imahe na nililok, mga rebulto. Well, ano man ang paniniwala nila natin, respetuhin na lang natin yan. Kasi kapag faith na ang pinag-uusapan, that is a never-ending debate, never-ending na pagtatalo. So, whatever na makes you a good person, mas maganda, respetuhin mo na lang. Hindi mo masabi ang tama at mali Isipin mo o yan na nga dyan ang mga mismo nangyari yung mga nakasulat sa Biblia. Pero kita mo, ang daming religion dyan. Muslim, Christian, iba-iba ang religion. Panahon pa lang ni Moises, thousands na ang religions Ngayon, pagka naging devoted ka masyado dyan, hindi mo na nirespeto yung paniniwala ng iba, ang mangyayari naman dyan sa'yo, nagiging hypocrites ka dyan, ang mga Christian na nag-aaral ng Biblia. Bible yung binabasa. Kaya ang mga Muslim, Quran naman. Yun naman ang sinasabi na kaduktong daw ng Biblia. Paano makakasundo yun? Magkaiba ng binabasa. So my conclusion is this. Basta kung ano man ang relihiyon na pinaniniwalaan mo, respetuhin na lang natin yan. Tapos, ang relihiyon na ginagawa kang mas mabuting tao, edi okay yun. Tapos, yun na yun. Kasi lahat naman ng religion, wala namang pangit na ituturo yan Lahat yan mabubuti. Mabubuting aral ang turo niyan. There's no reason for debates. Uy, ang ganda ng panahon guys. Hindi kami inabot ng ulan. Mula kanina ay 20 degrees ang lamig. Tapos 24. Perfect weather para sa pag-ride. Ang ganda ng mga nakikita natin Sa Biblia, walang nakasulat na puno ng mangga no? Meron ba? Parang wala ko nabasang puno ng saging dun. Kasi wala na ako nakikita rito Ang mga nabasa ko sa Bible guys, mga puno sabi, puno ng olibo, ayan, puno ng mansanas,
mga ubas. Yan yung mga nasa Biblia eh. Pero bakit hindi ko nabasa yung puno ng mangga, puno ng langka? Wala, no? Kung meron man, comment nyo nga sa baba, guys. Baka hindi ko lang naintindihan yung pagkakatranslate sa Tagalog nun, di ba? Kasi sa totoo lang, eto nga, Ephesius, sa atin, Efeso. O magkaiba eh. Akala mo, iba yung ibig sabihin, pero isa lang. Pangalan na nga lang ng Bible main character, iba rin ang pangalan sa atin eh. Jesus, Tagalog, Jesus. Dito, Yeshua. Oh, magkaiba. Isang oras na single road. Tapos, gilid pa tayo ng dagat. Mga pine trees, oh. Buhay na buhay ang pine trees nila. Nung papunta kami ng north, kala mo taglagas eh. Ngayon parang tagsibol naman dito. Berding-berde ang mga puno. Sa atin, kapag ka nagmumotor ka sa tabing dagat na ganyan, malagkit sa pakiramdam, di ba? Yung ano ng hangin. Dito wala. Medyo less ang humid sa lugar na to. Pero kung i-compare natin sa yaman ng lupa, ng matabang lupa, mas mataba ang lupa natin. Sila kasi parang walang sustansya yung lupa, puro bato eh, oh. Nagtataka lang ako. Hindi kaya taga-ama si Mama Mary at hindi taga dyan sa Efeso? Kasi tignan mo yung mukha ng mga taga-Amasya. Ganun yung mukha niya. Dumayo, no? May mga sakyan naman silang asno, kabayo, camel. So, sunod naman, libutin natin yung Patagonia. Kaya-kaya natin yon, Mami? Hindi ko kaya yun, 27 days. Ang haba, eh, no? E di yung 15 days lang kunin natin. Mahaba pa rin 15 days, eh, no? 8 days na lang para yung mura lang. Palagay mo. Pwede naman. Parang yun lang yung kasarapan na ride, eh. 8 days. Mananawa kapag matagal. Ang problema mo lang sa 8 days, Mami, bitin yun. No, bitin naman yun. Kumbaga, south lang yon. Parang ni-ride mo yung Luzon lang, ganyan. Eh, yung 27 days mo, galing kang Argentina eh. Argentina, papuntang Patagonia, hanggang sa pinakailalim ng mundo. Oh, kakaiba, no? Imagine mo yon. Motorin mo, pababa. Tinanggal ko pa naman yung balaklava ko, Mami. Kala ko meron ka pang isusubong nuts dyan or chocolate, ganyan. Inuubos na yung baon mo. Ay, pinamigay yung pala sa bata, no? Sipag nila, no? Yung mag-ate, no? Nagtitinda ng tubig sa may kinainan natin. Naku, layo ng iikutan. Ilang hours? Babalik eh. 15 minutes na lang eh, oh. Iikot tayo, reroute. Ano yun? Sarado na yung kalsada. Sabi, sarado yung kalsada. Baka may landslide. Kakaibang experience ulit. Ayaw mo ba yun, mga kakaibang experience? Ayun yung magaganda eh. Kasi kung puro 5-star hotel ang tutulugan mo, parang nag-adventure ka pa. Palagi na lang 5-star hotel eh. Kagabi nga, di ka na nag-aircon eh. Hindi ka nag-heater, hindi ka nag-aircon, wala, tiwala ka lang sa weather. Tapos, nakatulog ka naman ng maayos. Ganda ng weather nila eh, no? Not so cold and not so hot. O timing lang yung punta natin. Kasi, di ba, nag-yellow dyan kung minsan. Yung ruta natin, supposed to be dapat dito, oh, pag ganun. Ngayon, ikot na lang tayo papunta doon sa taas. May ibang kalsada naman pala. Long road, pero at least sigurado, hindi yan sarado. Ditong part yung sarado eh, sa baba. Ang klase dito ah, parang sinusunog ang puno, no? Amoy uling. May usok. Eh no, parang sinusunog nila, no? Baka magpa-farming na ulit sila. Ang mga Turkish, wala ring disiplina sa sigarilyo talaga eh, no? Dito yung nag-viral na yung asawa niya parang may kinulong yung mukha para hindi makapagsigarilyo. Ay, ganun, dito yun, sa Turkey? Oo, alam mo yung parang electric pan, cover ng electric pan. Ginanon yung mukha ng asawa niya para hindi manigarilyo. Ah, ganun. Lahat ng tao dito nag-i-smoke. Pati nga daw bata dito eh, nag-i-smoke na eh. Tapos, napuntahan natin yung underground museum, di ba? Oo. Ang problema din nila, di ba yung mga fossil na mga ninuno nila, yung mga sigarilyo din, nakaipon doon. Ibig sabihin noon pa man din, yun talaga yung culture nila. Wow, solar farm, oh. Free energy. Uy, sarap naman ang batok ng araw na yan. Malapit na kami sa ating tutuluyan. Malapit ulit sa dagat. Kahit naman malapit tayo sa dagat or kahit may swimming pool naman, di rin tayo naliligo. Sa banyo rin ang ligo. How do you feel about the 15 days riding, Mami? Okay naman, masaya. Nakakasawa din pala. Parang first time natin ginawa itong napakatagal na Riding, oo nga. Hindi ko bet. parang nasawa ka ba?
Oo, parang naumay ako ba? Talagang hanggang 10 araw lang ako eh. Siguro dahil may negosyo tayong inaasikaso eh. Oo nga. Gusto mo nang umuwi kasi meron tayong mga kailangan asikasuhin. Pero kung retired ka na at wala ka na iniintindi yun. Ay, talaga naman. Kahit 1 buwan pa yan. Okay. Touchdown ulit. Aba, nasa gilid talaga ng beach. Oh, literal na gilid ng dagat. Sa likod na lang tayo. Okay. Dito na. Oh, ito yung souvenir natin sa Efeso, yung bag na to. Dito tayo sa may Lavantali Konak. Ito yung labas ng ating hotel, yung mga motor. Nasa gilid lang tayo ng dagat to. Yan. Oh, di ba? Okay. What room are we? Second. So this is our room, number 5. Wow. Uy, ganda ng view oh. Yung mga tao pa sa labas. Nice. Ayan guys, yung aming kwarto. Simple lamang. Check the bathroom. Nice naman yung bathroom.